of singing, ay halos pang church anniversary. Gusto nyo ibago, pagkasalan mo ng Psalms chapter 25. The book of Psalms chapter 25. Muli ay happy birthday kay Nanay Presley at kay Mother Boyan. Amen. Psalms chapter 25. At salamat din po sa ating bisita, yung kapatid ni Mother Orly. Akala na mga awit, kapitulo 25, Psalms 25, at ating basahin verse number 1 to number 2. At yung may ibig basahin sa Tagalog, ay makikita po naman ninyo sa big screen. Psalm 25, verse 1 to number 2. Verse number 1, Unto Thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed. Let me not be, kasi huwag nawa akong makahiya. Let them be ashamed. Okay, let not my enemies triumph over me. At ating title sa verse number 2, let me not be ashamed. Huwag nawa akong makahiya. Maraming bagay na ako personally ay nahihiya ako. Una, ako'y nahihiya kapag aking naaalala yung mga nagawa ko na ako'y wala pa sa Panginoon. Amen? Okay ba? Pag naaalala mo yung mga kalokohan mo nung wala ka sa Lord, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? At sa mga taong napagkasalanan mo, tama? Salamat na nga ng ibang mga dami ko noon ay wala, pinuha na ng Lord. Amen? Kaya sabi ko talaga, nakakahiya, yung naging buhay ko ng araw, nagawa ko ng araw, magawala ko sa Lord, kabataan ko yun, at kaya nga, nagtataka ako doon sa iba, na kapag nagtestimony, pinaghahambog pa yung kanyang kalokohan ng araw. Hindi ba? Salamat, mga charismatic yun. Pag-baptist, nakakahiya. And then, of course, salamat na naman sa Diyos na lahat ng yung mga nagawa natin mali. Kasama, kay Iyaya, salamat na naman, lahat na yun ay nilinis ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Napatawad tayo. Amen? Hindi naman napatawad, kundi pinapaging sakdal. Amen? Amen? Justified by faith. Amen? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Wala nang hatol sa mga nakikristo. Of course, pangalawa, I am ashamed naman sa ilang mga bagay na nagawa ko rin. Nung ako'y naligtas. Especially, nung nasisimulan ko na tayo sa Lord, di ba? Nandun ko yung ating kahinaan, mga pagkakamali. Ano yung si Christian? Amen. Amen? At pagkamisan, sa mga nakahiya, yung misa na ilang kurso, we are not perfect. Talagang biyaya ng Diyos na naligtas tayo. Amen? Yung kahinaan natin, may kamisa ay pagbigla-bigla tayo mag-isip, pagbigla-bigla tayo magsalita, nakikinig ba na sa akin? Hindi mo magawi. Pakinig ka sa akin? Amen. Minsan, mali na nagawa mo, mag-pray ka pa. After that, na pag-iisip-isip mo, nakakahiya. Okay. At ako na, ako'y naligtas halos ay nahigit 4 na taon na. Ako'y nasa Panginoon. Ko ba, bilang mo ba?
Kung nakakailang taon ka na sa Panginoon? Huh? Yes, I have been saved for more than 40 years. No? Pero never ko naman ikinahiya ang aking Panginoon. Huh? Never ko siyang ikinahiya. No? At yes, hindi lahat ng ipinapahintulot ng Diyos na maganap sa buhay ko ay naiintindihan ko. May mga bagay na minsan ay talagang nagtatanong ka, bakit kaya Panginoon? Diba? Pero ganun pa man, nakita ko, minsan, bagamat hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari, pero hindi naman siya nagpabaya. At ubos akong naniniwala na hindi siya nagkamali at hindi siya magkakamali. Amen yun siya? Amen? Kaya ngayong gabi ay ibig ko kayo tumunin doon sa verse number 2. Let me not be ashamed. Tumayo po kayo lahat, ay pinalangin. Tirin ko naman si Brother sa pili, ipag-pray mo yung ating pagiging mensahe ngayong gabi. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa gabi ko nito. Hindi po aming ginagawa sa inyong pong bahay kalanginan. Nalayin ko po, Panginoon, karumihan, kasalanan po sa puso namin. Tawarin niyo po kami, Panginoon, linisin niyo po kami, nalayin po. Malaya po pagkilos ng Holy Spirit sa aming kapatid at matuto po kami, mahayag ang iyong pagkalasyon. Gamitin niyo po, Panginoon, yung pong lingkod, ang iyong pagsalita sa Pastor Tony, Panginoon, ng mahayag po, Panginoon, itong kalooban po para sa aming buhay. Ang lahat po nito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Unang po kayo? Let me not be ashamed. Sabi ni David sa verse number 1, nakayo, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Sa iyo ako nakatingin, sa iyo ako umaasa, sa iyo ako nagtitiwala, sa iyo ako naghihintay. Okay? I lift up my soul unto thee, O Lord. Alright? Dito sabi na, oh my God, oh aking Diyos, nagtitiwala ako sa iyo. Let me not be ashamed. Oh Diyos ko, sa iyo'y nagtitiwala ako. Huwag nawa akong mapahiya. At huwag nawa magtagumpay sa akin ang aking mga kaaway. Ngayong gabi, ay nasa ulit itong ilang mga bagay na tayo, bilang mga Kristiyano, no, mga bagay na huwag at hindi natin dapat na ikahiya. Number 1, let me not be ashamed. Number 1, of our salvation. Let me not be ashamed of our what? Of our salvation. Huwag mong ikakahiya yung iyong kaligtasan. Huwag. Salamat sa Diyos. Ako ina-encourage, nangahamon sa mga bagong Kristiyano na tumatayo at nagpapatotoo ng kanyang kaligtasan. Kung paano siya nagamit ng Panginoon at sino yung ginamit sa kanya at yung kanyang dating buhay bago siya hamuin ni Christ mula doon sa kagana. Yes, kaya huwag natin ikahiya at ikakaya yung ating naging kaligtasan. Amen? Ikahiya mo yung naging buhay ng araw. Pero huwag mo ikahiya na nakakilala ka at nakaligtas ka. In Romans chapter 10 and verse 11. Romans 10 and verse number 11. Romans 10:11, tayo lahat. For the scripture, dati po sa Tagalog, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi hindi mapapahiya. You see, kaya huwag mong ikahiya ang iyong kaligtasan. Be on. Kaya maging matapang ka. Maging matatag ka sa iyong mga palatoo patungkol sa kaligtasan, tatagkap mo sa ating Panginoon Kristo. Amen? Be not be ashamed of our salvation. Mag-testimony ka, magsalita ka. Amen? Mga tuwiran ka na iyong ipinatuwiran is what?
naligtas ka na. Amen? Amen? Yun ang dahilan kung bakit tumalikod ka sa kasalanan, hindi ba? Yun ang dahilan kung bakit lumayo ka at nagbago ka. Ano naging dahilan? Salvation. Salvation. Kasi maraming pagkakataon, ano ba? May mga Kristiyano na nagatahimik, ayaw magsalita. Okay? Sa mga panahon, dapat siyang mag-testimony ng kaligtasan na tanggap niya sa Panginoon. Amen, Christian? Amen? Hindi mo naiintindihan na yung pagkakataon ibinigay ng Diyos sa'yo para mapakinggan nila ano ang nangyari, bakit nagkaganyan ka. Ano ba nangyari sa'yo? Naligtas ako. Amen? Anong naligtas? Anong sinong naligtas? Ipaliwanag mo. Amen? Ipaliwanag mo. Okay? Na nakakilala ka sa Panginoon. Nakaliya ka ng kaligtasan sa Bangsa Kristo. Itinag ka mo bilang iyong ligtas. Amen? Ano sabi ni David? Let me not be ashamed. At number one, na hindi mo na huwag mo ikahiriswa ang iyong kaligtasan. Ang iyong kaligtasan. Nakita mo yung verse 11? Ayun, ito na God expectation sa iyo. Tama? Nakita niyo? Umaasa siya na yung naligtas ay hindi mapapahiya. Amen? Hindi ka naman talaga mapapahiya sapagkat hindi naman nila pwede sabihin na umpisa lang yan, babalik ka rin. No. Hindi. Walang balikan sa isang tunay na nakakilala kay Kristo. Amen? Sapagkat wala ka na, babalik ka. Paliwanag ba? Sa isang tunay na Diyos, wala na siyang babalikan. Ano sabi ng Panginoon sa mga apostol? Nung maraming tumalikod sa Kanya, hinarap niya yung Kanyang mga apostol. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Kayo ba'y aalis din? Amen? Kayo ba'y aalis? Ano sabi ni Peter? Lord, to whom shall we go? Kung kami naman ay aalis, saan kami pupunta? Saan kami pupunta kapag kami tatalikod pa? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Tapos yung babalikan. Amen? Anong babalikan ni Peter? Yung lumang bangka? Anong babalikan ni Peter? Yung sinasarap ng bag? Anong babalikan ni Peter? Yung malansang isda? Ipagpapalit ba niya yan? Kay Kristo, malaglit na sa Kanya? Anong babalikan mo kapag katalikod ka? Babalikan mo ba sa alat? Babalikan mo ba sa sugalan? Babalikan mo ba sa huweten? Wala na. Amen? Sabagat lahat ng iyon is what tinanggal sa iyo ng ating Panginoon. Let me not be ashamed of our salvation. May Diyos na umaasa sa iyo. Amen? Na hindi mo siya ikakaya. Let me not be ashamed of our salvation. Okay, secondly, 2 Timothy 1:8. 2 Timothy 1:8. Timothy 1:8. Okay, number 8. Nakikita niyo po sa screen? Kita niyo? Alright. Okay, ano sabi ni Pablo kay Timothy? Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Tama? Huwag mong ikahiya. Ha? Okay, ano pa? Ni ako na binanggo niya. Nakita mo yun? Amen? Kundi magtiis ka naman ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Secondly, let me not be ashamed of our Savior. Let me not be ashamed of our what? Of our Savior. Okay? Una, kaligtasan. Pangalawa, yung nagligtas sa iyo. Maliwanag ba? Una, kaligtasan. Ano yung pangalawa? Yung Kristong nagligtas sa iyo. Huwag mo siya ikahiya.
Catholicism, maling pananampalataya. Amen. Yan ang siya. Siya ang dahilan lahat. Siya ang dahilan lahat kung bakit nabubuhay ka pa. Amen? Siya ang dahilan lahat. Let me not be ashamed of our Savior. Okay? Ang sabi niya, kung di mag-face ka rin ng kahirapan, bakit talaga may persecution eh? May persecution, may mga magbabawal sa iyo. Meron. Kaya kahapon, kasi po yung kasi si Bertondo, kasi katabi siya kapag, kasi may kusa rin daw ng kahapon. Talagang mag-church na ako. Talagang pag nagkalam mo ako, huwag ka maghindi ng pagkakataon. Hindi mangyayari yun. Okay? Hindi mangyayari yun. Ha? Hindi mangyayari. Sabihin mo, kapag ako'y nakakaluwag-luwag, pag-church ako, no. Hindi mangyayari pag nakakaluwag-luwag ka na. Ha? Kung magkaadi ka, maglalasing ka, magsusugal ka, pupunta ka sa mall, may oras lagi maluwag yun. Pero pagdating na sa gawain ng Diyos, walang luwag-luwag. Talagang pagsumikapan mo, pagsumakitan mo. Lagi may magbabawal, lagi may pipigil, lagi may problema, lagi may gawain. Are you with me? Kaya kita mo yung kanyang tituro sa atin, seek ye first. Ano nga naman kayo? Seek ye first the kingdom of God. Lagi may sasakit. Amen? At magkakasakit. You see? But let me not be ashamed of our Savior na siyang dahilan ng lahat. Okay? You see? It is what happened on the Lord. Yung naganap sa Panginoon, yung naganap sa ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, alright? Siyang dahilan ng lahat ng pagbabago natin at ng pagbabago mo. Amen? Kung po siya ikaya, sapagat una-una, siya hindi kanya ikinahiya. Maniwala ba? Huwag mo siya ikinahiya sapagat siya hindi kanya ikinahiya. Amen? Ikinahiya. Bakos yung kahihiyan mo, tinangkap ng lahat. Are you with me? Okay. Hebrews chapter 12. Tignan niyo ito. Hebrews chapter 12. Pero na nga babagitin na baka kasi nalilimutan nyo na. Madalas ko ginagawa. Hebrews chapter 12. Okay, verse number 2. Verse number 2. Okay, dyan makikita mo na yung salitang shame. Alright, Hebrews chapter 12. And number 2. Ready? Tayo nga pala. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him. Ano yung joy na nakaset sa kanyang harapan? Ano yung joy na yun? Ikaw yun, ako yun. Paliwanag ba? Amen? Yung joy ng iyong salvation, pinapag-usapan niya. Yung alam nag-issue ng kahirapan, okay? Bagamat nahirap, pero pala siyang joy sa mga talaga yung paghihirap niya, ay magiging dahilan ng kaligtasan mo. Yun ang joy niya. Amen? Bagamat naghihirap siya. Who for the joy that was set before him endured what? Endured the cross. And then what? Despising the shame. Kita mo? Nagtiis ng cross at winalang bahala ang alin? Anong kanyang winalang bahala? Ayan. Dalawa ang pinag-uusapan. Nagtiis sa cross at winalang bahala yung kahihiyan. Ano kahihiyan yun? Na huwag natin kakalimutan, lahat ng pinapako sa cross during yung panahon ng Romans 1, walang saplot. Akala niyo ba? Yung nakapako siya na ginawa ng Katoliko ng mga images, na mayroong parang bahal, art lang yun. But the truth is talagang walang saplot yung pinapako sa cross. Ano yung sa akin? Kaya ng Lord, kung siya nakapako sa cross, akala niyo ba meron siya saplot? Wala! Yun ang pinag-uusapan dito. Hindi lamang nagdusa sa kundi talagang naging kahihiyan yung kanyang kalagayan. Yung lahat, winalang bahala niya, alang-alang lamang sa iyo at sa akin. Yung bakit ko siya ikakahiyan? Samantalang siya nagtiis ng hirap at nagkambil ng bahala ang alang-alang sa kaligtasan. At ikakahiyan yung Panginoon ko. Amen, Krista? Yan po yun.
focus mo, talagang tatagdag ka. Walang magiging balakid sa'yo pagdating sa gawain ng Panginoon. Let me not be ashamed of our Savior. Okay? Yes, His suffering on the cross is why you are here. Are you listening? Yung pagdurusa niya doon sa krus, ang dahilan kung bakit narito ka ngayon. At wala ka sa rehab o sa Mindanlupa. English, kung hindi ka lasing, ngayong gabi, nasa ka kaya? Baka hindi ka makabaon sa kalasingan. Are you with me? Baka nasusugatan ka, baka meron kang broken, baka sira ang pamilya mo. Amen? Baka watak-watak kayo. Baka nakarehab ka na. Baka ito yung pag-alagala dyan na tatawa-tawa at sasabu-sabunod na may malaking krus at may mga nakataling mga basahan sa katawan. Are you with me? Nanakaw-nakaw na lang dyan. Are you with me? Kaya pag nakakita ka ng gano'n, Lord, salamat. Siguro kung hindi ako nakakilala siya, baka gano'n din ako. Let me not be ashamed of our, of our Savior. Kaya nga kagalakan na mapaglingkuran siya. Kagalakan mapaglingkuran siya. Sa paborito ko awit yung, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen? The longer I serve Him, the sweeter He grows. Pakanta nga natin mamaya yun. Amen? The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven. My heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen? 40 taon na ako bilang Kristiyan. Hindi ko pinagsisihan na nagkakuan niya ako. Niligtas ako, hindi na ako. Tinawag ako. Number 3, Mark 8:38. Una, salvation. Pangalawa, Savior. Pangatlo, our faith. Let me not be ashamed of our faith. Huwag mo rin ikahiya yung pananampalataya. Amen? Amen? I'm talking about the Word of God, the Bible. Huwag mo ikahiya yan. Okay? In Mark chapter 8 and verse 38. Mark 8:38. Okay, anong sabi ng Bible? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words. Ito mo yan. Okay. Sapagkat ang sino man magmakahiya sa akin at sa aking mga salita. Nakatinig mo yan? Maliwanag, eh? Na hindi nais ng Diyos na siya ikakahiya mo at yung kanyang salita. Yung ba, maliwanag? At ang sabi niya, ang sino man ikahiya ako at ang mga salita ko, sa lahing ito na mapangalan niya at makasalanan. Alam niyo pagsasabing, ano sabi ng King James? Adulterous generation. Alam niyo ibig sabihin nun? Ito yung mga tao na nagsasabing kumikilala sa Diyos, pero meron Diyos ang sinasamba. Alright? Mapangalan niya, makasalanan, ano pa sabi? Ikakahiya di naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalawalatian ng kanyang mga kasama ng mga holy angels. Just this let me not be ashamed. Huwag natin kaya ang ating pananampalataya. Amen? Amen? At sapagat yung ating faith is what? Nakabase sa salita ng Diyos. Okay? Bakit ba Sunday tayo nag-church? Anong dahilan? Sapagkat sabi ng Bible, si Christ ay nag-resurrect ng Sunday. Kaya hindi tayo Saturday nag-worship. Sapagkat yung Sabado ay araw ng pag-ibig. Okay, paano din siya? Yun ang base ng Sabado, di ba?
sa pagdibasa ko na ganun sinasabi. Pinupula ang dagdatay Sunday ko worship. Dapat Saturday. Ang Saturday ay Sabbath. And Sabbath means rest. Di ba namin? Ang Sabbath, nung panahon ng Hudyo, is what? Hindi worship, hindi araw ng worship, hindi araw ng what? Pagpapahinga. Namingilin sila. Naliwanag ba? Amen? No, si Christ ay nagbangon muli sa mga patay araw ng Sunday. First day of the week. At mula noon, lahat ng apostol, lahat ng mananampalataya ay nagtitipon-tipon sa isang lugar kapag araw ng linggo. Liwanag ba? Amen? Amen? Meron silang singing and what? Preaching. So mula noon, lahat ng Kristiyano, lahat ng believer is what? Nag-worship kapag araw ng Sunday. Are you listening? No, bakit kailangan bumalik pa kayo ng gabi? Ay nakasamba na kayo ng umaga. Sa pagkatang sabi ng Bible, ang Sunday ng umaga at Sunday ng gabi, Sunday pa rin. Amen? And Sunday is, Revelation 1, Lord's Day. Hindi ko kakayayan, ipaglalaban ko. Amen, Krishna? Okay. So let me not be ashamed of our faith. Our faith. Huh? Okay. Anong pagkakaiba niyo sa JIA? Anong pagkakaiba niyo sa Prismatic? Anong pagkakaiba niyo sa Victory Class? Anong pagkakaiba niyo sa CCN? Bakit ang mga member mo ay hindi mo isinasalo sa kanila? Bakit hindi mo mag-isa? Okay, why? Sa pagkakasabi ng Bible, being unequally yoked together with unbelievers, come out from among them and be separate. Anong pagkakaiba niyo sila? Iba kami sa kanila. Period. Amen. Alam mo, hindi ko kinakaya yun. Paninindigan ko yun. Amen, Krishna? Amen? Lahat ng yan ay anak ng what? Babylon the Great, the mother of the harlot. Okay? Ano yung Babylon? Ano yung old Babylon sa Revelation? Ano yung old Babylon? The Roman Catholic Church. Amen? Tinawag siya Mother of Harlots. I-follow me? Bakit siya tinawag na Mother? Bakit tinawag na Mother ang Roman Catholic Church? Kasi marami siyang anak. Bakit Harlot? Kasi what? Okay, kasi ibig magkontrol ng gobyerno. No? Okay? Amen? Ito mo siya Harlot. Kaya nga lahat na yan galing lamang sa iisang church. Yung mother of the harlot. Sino yung mother of the harlots? The old Babylon the Great. Sino yung the Roman Catholic Church? Okay, stand natin yun. Pero hindi ko kakahiya. Are you with me? Amen? Kaya tinuturo lang sa ating mga meron, come out from among them, be ye separate. Amen? Amen? Kapag ligtas ka na, safe ka na, nakakaunawa ka na, nakikipag-fellowship ka pa dyan, ha? Okay? May mga, at nag-aanak ka pa sa kumpir-kumpir dyan, binyag-binyag dyan, kasal-kasal dyan, nakikinig ba ka sa akin? Sasama-sama ka pa sa posisyon dyan, di ba namin? Ha? Nakikipista-pista ka pa dyan? Listen ka po rin. Alam mo, nakikipag-fellowship ka sa mga demonyo. Itinuturo ko yan. Hindi ko kinakaya, parang faith. So, ano gusto? 1 Corinthians 11:20. 1 Corinthians 10:20 or 11:20. First Corinthians 10:20. Okay. 19 to 20 niyo po. 1 Corinthians 1:19 hanggang 20. Nandiyan na kayo? Alright, ready? 1 Corinthians 10:19 hanggang 20. Nandiyan na po kayo? 19. What say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that you should have
Okay? Listen Christian, naman na, idolatry, yung pagsamba sa mga images, pagsamba sa mga Diyosan, idolatry is in fact the worship of demons. Tawagin mo ko? Idolatry is in fact the worship of what? Demons. Okay. Kaya kapag ka ang isang Kristiyano, nakikisalamuha pa dyan, papasok-pasok pa kayo sa mga lugar na meron ganyan, nag-worship doon, ha? Okay, anong sabi ni Pablo? Ito yung pakipag-fellowship. Saan? Verse 20. Pakipag-fellowship saan? Demons or devils. Amen? Na tinutulog natin yan. Ipinauunan natin. Bakit? Isa bakit? Hindi natin dapat ikaya ang ating palataya. Nagawa lang tayo. Okay? Amen? Amen, Lisa? Thanks and offering, giving, tinutulog natin. Bakit? Kahit yun eh. Nasa Bible yun eh. Ba't nagkakaya yun? Wala tayong ginagawa sikreto. Ano yun? Hindi gaya ng mga morbos. Meron silang mga sikreto ng doktrina na pili-pili lamang nila tuturo mo. Wala tayong tinatago. Ano yun? Wala tayong tinatago. Nung umunat ang Panginoon kay Pilato, ano sabi ni Pilato sa kanya? Ba't tayo mo magsalita? Ha? Ano itong sinasabi ng mga tao nito? Patungkol sa iyo. Magpaliwanag ka. Ano sabi ng Panginoon? Ba't ako magpapaliwanag? Tanongin din mga nakarinig sa akin. Sapagat wala akong tinulong lihim. Ano din siya? Wala akong tinulong lihim. Tanongin nyo yung mga nakarinig sa akin. Okay? Yes, Christian, let me not be ashamed of our faith. Amen? Amen, Christian? Magkaroon tayo ng magandang patotoo. Sabihin natin yung ating dahilan pagbabago ng ating buhay at sabihin natin kung bakit ito ang ating paninindigan. Okay? Let me not be ashamed of our faith. Okay? Bakit baptist pa rin ang kanta nyo? Marami namang kanta, marami namang mga hell song. Lahat ng awitin namin, tinitiyak namin ay Christ exalting. Amen? Are you listening? Christ glorifying. Let me not be ashamed of our faith. Okay, pang-apat. Matthew chapter 9, 37 to 38. Matthew 9, 37 to 38. Alright, number 1, huwag natin ikahiya ang ating salvation. Number 2 is what? Our what? Savior. Number 3, our faith. Number 4, Matthew 9, 37 to 38. Tayo nga po lahat. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth what? Laborers into his harvest. Number 4, let me not be ashamed of our service. Huwag natin kaya yung ating mga paglilingkod sa Panginoon. Amen? Are you with me? Naghahanap ka? Ano sabi ng Lord? Maraming aanihin, pero kakaunti ang alin? Kakaunti ang alin? Ang Christian, ang believers, ang kakaunti. Sino kakaunti? Yung mga laborers. Maraming Kristiyano, maraming nagsasabi, they are believers, pero hindi willing na mag-labor sa Panginoon. Kaya sabi ng Lord, manalangin kayo doon sa Lord of the harvest na siya magsuko ng mga laborers doon sa kanyang harvest. Isang, huwag natin kaya yung ating mga pagsaservisyo sa Panginoon. Ang sabi ng Book of Psalms, serve the Lord with gladness. And we said, serve the Lord with what? Gladness. Maglingkod kayo sa Diyos na may kagalakan. Yes, we said, wag natin kaya yung ating service. Ha?
ang Diyos ay tumatawag, no? When, where, and how. Okay? God calls when, where, and how we are to serve Him. Nanawagan siya. Okay? And our job is to be what? Available. Hindi kayo? Sa mga siya nananawagan, naghahanap ng laborers, okay? Okay? Now, our job is to be what? Number one, available. Number two, willing. Ano din? Yielded. Number four, usable. Number five, faithful. Iyan ang ating tungkulin. Maging available tayo sa Kanya. Paliwanag ba? Available ba? Willing. Hindi ka napipilitan lamang. Hindi ka napahiga lamang. Kundi talagang willing ka. Ano pa nga ito? Yielded. Talagang ipinauubaya mo ang sarili mo. Lord, eto ako. Gamitin mo po ako. Paliwanag ba? Ano pa nga ba? Usable. Ano pa nga ba? Pangapat, usable. Kagamit-gamit. Alam mo kung sino usable? Usable. Di ba usable means near at hand? Tagalog is what? Abot, kamay. Ano yung usable? Means what? Near at hand. Amen? Abot kamay ka ng Diyos. Hindi ka mahirap hanapin. Maliwanag ba? Hindi ka mahirap hanapin. Hindi ka mahirap pilitin. Hindi ka mahirap tawagin. Abot kamay ka. Kagamit-gamit ka. Amen? Kaya lang minsan nagbigay ako ng ilustrasyon. Sino sa inyo na pag nagpapako ka na magkakabit ka ng, anong tawag na dito? Na frame. Bato ginagamit mo. Ha? Minsan ginagamit mo isang puluhan ng itak. Ba't bato? Ba't puluhan ng itak? Ano nila? Kasi hindi mo makita yung martilyo. Pero kung may martilyo gagamitin mo. Ba't bato gagamitin mo? Bakit bato? Walang martilyo. Bakit walang martilyo? Sa galing mo magtago, hindi mo makita. You see? Ang problema, ang abot kamay ay what? Bato. Kaya bato ginamit. Maliwanag ba? Amen? Ang ibig sabihin, pag kailangan ka, Lord, maging available ka at maging usable ka, abot kamay. Are you with me? Amen? Ano yung nakakatawa sa lugar? Hindi ako humingi ng commitment para sa anniversary nito. Hindi ako humingi. Kasi sabi ko, mayaman ang nasa tapos hindi kailangan kailan yun. Hindi ako humingi. Pero kaya, nag-prepresyon, nakita ko, may nakalagibang papel. Ang goals. Ano ibig sabihin na? And then, nung closing prayer, labi si Jay Pastor, magkuha na pa ako ng commitment sa anniversary. Anong bahal na kayo? Ito. Linis ka, sulat. Linis ka. Kahit yung mga pople, taga-kaliraya. Ang walang bahay, pero ang commitment, kalahating nila. Si Romeo, 300,000. Amen? Anong meron sila? Willingness. Amen? Amen? Willingness. At ang bilis ng ikot. Kita niyo? Okay. Yielded. Amen, listen? Amen? Hindi sila nahihiya. Mag-commit. Okay? Kaya, yes, listen, let me not be ashamed of our service. Whatever your appointment by the Lord, okay, saan ka man tawagin ng Lord, ano man ang iyong ibig ginagawa sa Lord, tandaan mo lagi, it is great. Amen? It is what? It is great. Remember, Nehemiah, Brother Arnie, nung matatapos na yung wall, hindi ba nagpatawag sila sa Sanballat, Tobia ng meeting kay Nehemiah? Para iwanan, ano sabi ni Nehemiah? Hindi ako pwede mapunta niyan because I'm doing
service. Ano man ang gawain niya, ito'y dakilang gawain, sabagat ito'y gawain na para sa Panginoon. Ito yung pagka meron tayong mga fellowship, di ba? Meron tayong mga fellowship, may mga pastor dito. Okay, ako talagang totoo ko. Pinakikilala ko yung mga yun ang mga nagdudugo, yun ang mga nagdudugo, yun ang mga gumawa ng mga ganyan. Pinakikilala ko. Totoo sa akin yun. Totoo sa akin yun. To be honest, ipinagharambog ko kayo, hindi ako, kayo. Amen? Sabagat ginawa niya para sa Panginoon. Si David niya, di ba, hari, di ba? But in Psalms 84, and verse number 10, bagamat siya hari, ano sabi ni David? Psalms 84, verse number 10, I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tent of what? The wicked. Bagamat hari siya, di ba? Willing siya, mag-willing, bagamat hari siya, pero siya very willing kahit maging tagapagbukas at tagapagsara lamang ng pinto ng templo ng Diyos. Ito mo, di ba? O bakit? Sapagat talagang naniniwala siya na kahit ito'y tagapagbukas ng pinto, kapag ito'y sa Diyos, ito'y dakilang gawain na para sa Diyos. Amen, Christian? Amen? Every Sunday, kayo pa lang, may mga member tayo na umiikot na. May mga driver tayo, very willing yung mga driver natin. Kahit ito, walang tulog, drive. Habang natutulog, tsaka na lang natutulog. Drive, di ba kaya? Yung iba nga, nung mga panahon, may problema ko pa, drive. Hindi na alam, may isang mata ko, di nakakakita. Tayo, drive. Bahala ng Diyos. Hindi na kinakaya ginagawa nila. Okay. May funeral, kumanta ka, kantasin mo na. Funeral. Okay. Sige, hila-hila yung amplifier. Hindi naman kahiya. Bakit? Sa Diyos yun eh. Ayan Diyos yan. So tunay, proud ka ba? Senior ka sa Calvary? Ayan Diyos yan? Ayan Diyos yan? Hindi mo tanggap senior ka. Senior ka sa Calvary. Liwanag ba? Ayan, senior ka sa Calvary. Okay. Ginagamit ka ng Panginoon. Okay. Teacher ka sa mga bata. Kaya nga, huwag natin kaya yung ating servisyo sa Diyos. Okay? At kapag nahilingan ka, umawit, nahilingan ka na maglinis, nahilingan ka na magbitbit dito ng galon-ganon. Okay, listen, ulit ko para, it is an honor. Liwanag ba? It is an honor to serve the living God. Amen? Nung araw na, tagabasa ka lang doon. Proud ka pa. Liwanag ba? Tagabasa. Nung magpapasko, sabi ko, dinig-dinig ko. Dapat ipakin mo na. Ang lakas nung spirit mo muna nung magpapasko, no? Hindi ako magkakamali. Kami bahay natin ito. Dinig-dinig ko. Yung babae, tagabasa. Pinumagala, yung asawa naman, tagada sa akin. Talagang isang karangalan sa kanila yun. Samantala, yung Diyos nila, pinagdiling ko lang, Diyos na patay. Samantala, yung Diyos natin, pinagdiling ko lang, Diyos na buhay at tunay. Yan yung Diyos na. Kaya nga, wala tayo dapat ikahiya. Ano man ang ating ginagawa dito sa Diyos nila. Amen? Kung sabi ni David, let me not be ashamed. So rito, yung ating servisyo sa Diyos. Panglima, Romans 1:16. Romans 1:16. Ito yung ating operation every Sunday. Andun yung law.
dito naman si Justin. Yung mga teacher lang doon sa loob. Yung ating mga regular na operasyon. Okay, every Sunday. Amen? Lahat ng yan ay dakilang gawain. Amen? Amen? Hindi natin dapat ikakahiya. Ha? Okay, now Romans 1:16, ano sabi mo? Sapagkat hindi ko ikinahihiya. Maliwanag ba? Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat siya kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ikalima. Okay, then be not ashamed. Be not ashamed. Be not ashamed of our witnessing. Be not ashamed of our witnessing. Okay? Tayo ang nagpapatotoo ng gospel ng Panginoong Heso Kristo. Huwag natin ikayaya. Are you listening, Christian? Bagkus manalangin tayo lagi na Lord, pag lagi mo kaming bigyan ng tatag at ng tapang. Amen? Na huwag namin ikahiya ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Huwag natin ikahiya. Kaya nga sabi ko lagi, maging ugali mo na magbibig ka lagi ng gospel tracts. May mga kotse kayo, sasakyan kayo, lagi may nakalagay doon. Maliwanag ba? Meron kayong kakatag po yung mga tao, magdala ka lagi. Magbigay ka. Maliwanag ba? Maliwanag ba? And I encourage you, magbigay kahit kaunti man lang ng pagtoo. Okay, kumpare. Basahin mo yan, libre yan. Basahin mo yan. Patungkol yan sa katiyakan ng langit kung bawayan ka ng buwan. Matanong nga kita, kung sakali bang dumating sa iyong kamatay, tiyak mo na bang langit ang pupuntahan mo? O hindi ba? Basahin mo yan, naandyan, napakasimple lang at dapat umalis pa, may impyerno talaga. Basahin mo yan. Testimony. Maliwanag ba? Napakasimple. Wala kang 3 segundo. Are you listening? Are you listening? Be not ashamed of what? Our witnessing. Okay? Ang sabi mo, hindi mo kinakaya ang gospel ng Christ. Because it is the power of God unto salvation. Ano this number 15? Romans 1:15. Okay. So verse 16, be not ashamed. Okay. I am not ashamed of the gospel. I am not ashamed of the gospel. Okay. Bakit? Because it is what? It is the power of God. Okay? Unto salvation. No? Okay. Notice. Verse number 14. Number 14, tayo nga po lahat. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Ako'y may utang. Ako'y may pagkakautang sa mga Griego at sa mga barbaro. Ganun din naman sa mga pantas at sa mga hindi pantas. Kaya so as much as in me is I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Bakit nasabi niya? Sapagat meron din siyang pagkakautang sa mga nasa Roma. Anong pagkakautang ang tinutukoy doon? Sa lahat ng nakakatagpo mo na hindi ka pa nakapagbahagi ng gospel, may utang ka sa kanya. Nakikinig ka sa akin? Kapag nabigay ka ng trust, nabigay ka ng testimony, nagbabayad ka naman ng iyong takas. Utang sa kanya. Huwag na siya singilin sa kamay mo, pagharap mo sa Panginoon. So kaya nga, be not ashamed of our witnessing. Be not ashamed. Okay? Okay, sa lahat ng ating nakakatagpo, kasi kapuli, give them an opportunity na maligtas. Bigyan mo sila ng pagkakataong maligtas. Thank you, Mr. Everyone deserves a chance to hear the gospel of Christ. Amen? Lahat ng tao
deserve nila na makapakinig ng gospel ng Panginoon Hesus Kristo. And number 5, and the last, palagay ko yung 2 Timothy 1:8. 2 Timothy 1:8. Hindi ba sabi Pablo, be not thou therefore ashamed of me. Huwag mo ikahiya ang pagpapalatoo sa ating Panginoon. Ni ako na kanyang bilanggo. Alam niyo, huwag mo nga ikahiya ang pagpapalatoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya. Alright? Ni ako. Huwag mo ikahiya si Jesus. At ako rin, huwag mo ako ikahiya. Sapagat ako'y bilanggo. Kasi bilanggo, ministro, tagapaglingkod ng Panginoon Hesus Kristo. Huwag mo ikahiya. Okay? So lastly, be not ashamed. Ay, di ba kayo? Be not ashamed of the people of God. Ano yung ikaali? Pakalakas, be not ashamed of what? The people of God. Okay? The people of God. Huwag mo ikahiya itong mga tao ito. Lalo't higit yung mga naglilingkod sa ating Panginoon. Huwag mo sila ikahiya. Wag. Okay? We should never be ashamed to identify ourselves, okay, with the crowd na nagsisipaglingkod sa ating Panginoon. Amen, Krishna? Amen? Kita mo isang tawag sa atin. Hoy, yung mga brother mo, yun. Nakinig ba kayo? O ano nararamdaman mo? Uy, yung mga brother mo, yung mga taga-Bible. Nakatira kami sa Bible. Mga taga-Bible. Yung mga ka-born again mo. Ano nararamdaman mo? Hindi ko na yan. Sa bahay ka. Amen? Ikinakahiya mo yung mga lingkod ng Panginoon. Yan si Pastor. Katago sa akin. Kapalibre ba ako sa'yo? Ililibre pa kita. Be not ashamed of the people of God. Amen, Krishna? Huwag mo sila ikahiya. Kaya pag inupunta ko siya, wapo. Nahanap ko siya, inuso. Makali ko niya ako. Hindi, tsaka si Rapra. Yung mga pastonero doon, si Rapra. Paglingkuran niyo siya, pastor. Happy pala si Rapra doon. Amen. Second man, assistant ko na doon. Meron pa isa daw, may friend ng Christian. So, dyan, yan tawag ko, dyan. So, gusto ko malaman ka na, makakaulit ko yan. Meron ka siya? Be not ashamed of the people of God. Amen? Be not ashamed. Paling magkaminsan, Christian, pero kakaibang kumilos, kakaibang patotoo. Kakita mo ba kayo? Ha? Pero, kung hindi ginagawa niya bilang paglilingkod sa Diyos, they are the best. Amen? Amen? They are the best. At ang pinakamabuti natin magagawa sa encourage them. Di ba na ito? Encourage them, support them, sapagkat nagmamahal sila at naglilingkod sila sa ating Panginoon. In Hebrews chapter 2, verse 11, isa pa itong talata na nagpapakita na hindi tayo ikinahiya ng Panginoon at magpahanggang sa hindi niya tayo ikinakahiya.
chapter 2 and verse number 11. Chapter 2, 11. Yung kanina ay 12. Ito naman ay chapter 2 na. Hebrews chapter 2 and number 11. Alright, nandiyan na po kayo? Tayo po lahat? Oh, yan na. Okay. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapagiging banal ay pawang sa isa. Dahil dito, hindi siya nahihiyang tawagin silang ma. Nakita mo? Tumutukoy yan sa ating Panginoon Kristo. Hindi siya nahihiyang tawagin tayo na mga kapatid o mga tao niya. Amen? Kaya sino ka man, ano man ang buhat mo, ano man ang gawin, kung ligtas ka talaga, ito, hindi ka kinakahiya ng ating Panginoon. Kaya huwag mo siya ikahiya. At huwag mo rin ikahiya yung mga lingkod o mga tao ng ating Diyos. Ano yun siya? Magkaroon tayo ng prinsipyo gayong David. Let me not be ashamed. Tumayo po kayo.